Saan masarap kumain sa Kamuning? Sa daming pagpipilian ay kulang ang maghapon. Kaya naman for 48 hours, susuyurin natin ang Kamuning para sa mga trending at top-rated na mga kainan. Mula street food hanggang legendary na restaurant, meron yan sa Kamuning. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Dini na tayo sa Jomar Special Battle Patong at surprisingly, ang daming kumakain. Nice, buti nakita ko to sa Google Maps at mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili ng papunta dini. Simpleng-simple ang menu, Battle Patong. Yan. Tapos paggayaan, pinapadali ng usapan. Yung pinaka-overload na tayo. Bagnet, meron Shanghai, mas chicharong pulakwak. Rin na ang overload ng Jomar's Pansit Battle Patong, grabe. Kita naman kung bakit overload. May nakikita tayo Shanghai, meron tayong buong bagnet, tapos mga bagnet na chinap-chop, tapos chicharong bulaklak. And believe me or not, merong pansit sa ilalim niya. Nakita ko lang ng tinatapingan, pero pag ganyan ang tingin niya, no, hala mo nga naman, ay walang pansit. Tapos rin yung pinakasabaw niya, kaldo na nilutuan ng itlog. Ayan na, matitimusan na natin ng overload pansit Battle Patong ng Jomar's dini sa Kamuning. Paano natin ito sisimulan? Bahala na rin. Baka magpatakan eh. Yan, hanapin muna natin yung pansit. Pansit muna tayo. Yan. First bite. Thank you, Lord. Nice. Ang lasa ng pansit. Ano kaya ini-next na? Para mabawasan yung taas. Tirahin natin tong yan. Paring bagnet. Look at that gorgeous piece of bagnet. Tutok-batok bagnet. Tapos, samahan natin ng pansit. Yung bagnet niya, manipis lang yung balat, kaya pag kinagat mo, yung crisping parang parang papel. Nice. Tapos meron ding chicharong bulaklak. Tapos rinig nyo, dami kumakain dito, bukod pa sa pinakita ko kanina, may mga kumakain bago. That is nicely cooked na chicharong bulaklak. Tapos ang ganda ng pagkakasison, may alat. Tapos lagyan natin ng sabaw. Ito yung kaldo na nilagyan nila ng itlog. Tapos lagyan natin ng bagnet bits. At that bite. Tapos kaya naman bansit Battle Patong tawag dyan. Yung itlog, binabate, tapos ipapatong sa pansit. Ito yun, bale. Itlog. Uy! Nice! Ano pa, oh? Nicely poached, malasado pa. Tapos Shanghai. Yan ang mga Shanghai, malaman, malutong. Tapos, ang the best daw na sausawan din eh. Tinanong ko sina Idol eh. Ay sibuyas. Tapos, ito, parang vinegar sauce nila na medyo maanghang. Yan. So, lagyan natin ng konting sausawan yung sibuyas and then patong natin sa pansit. Lagyan natin ng bagnet. Lagyan natin ng chicharong bulaklak and a little bit of that egg. Look at that bite. Tapos hindi lang siya sa crispy putok-batok, overloaded. Meron ding atay. Tapos yan may repolyo din. Itong overload, pwede siyang pang 3 tao. Tapos kung order kayo ng kanin, I'm not sure kung may kanin dito
Pero kung magkakanin dito, kayang 4. Ang bagnet nila, sarap. Ganda ng pagkakaluto, malambot yung karne, malaman. At yan, lumabas na rin sa wakas. Nahukay na rin sa wakas. Ang giniling na kalabaw. Yes, ang ground meat na ginagamit nila din sa Jomars at sa Pancit Batil Patong in general ay kalabaw. Yung kalabaw naman, kung di sasabihin sa yung kalabaw, tapos maganda yung pagkakaluto. Parang beef din lang. Yan. Sausaw sa sabaw. There you go. Lagyan ng sibuyas na may sausawan. Panalo kagad. Tapos bukod sa repolyo, may nakikita rin ako na toge, saka carrots. Kaya panalo. Pero syempre, yung gulay, masarap yan. Merong bagnet bits. Solid start sa ating 48-hour Kamuning food crawl. On to the next one. Binabanas na ang Tagalipa. Maghahalo-halo sa Kamuning. Ari na mga pagpipilian, parang kasasarap lahat. Pero di ninalaan tayo sa classic Pinoy halo-halo. Pero overload ng mga toppings na rin. Mga classic na toppings, lalo na ang aking paborito, nata de coco. Kakamiss naman makakita ng garning mga lagayan para sa halo-halo. Ang pinagkaiba sa kanilang Pinoy halo-halo, may mga prutas, kaya healthy. Tapos yung nila, yung ice nila, may gatas na. Parang ali pala ang pwede na. Tapos, condensed milk. So alternate yung shaved ice saka condensed milk. Grabe, parang bingsu yung melon. Siya sabi ko na hindi lang puro classic Pinoy toppings, may mga prutas din. Very refreshing to. Meron ding corn, banana, gelatin. Ang favorite ko, yung nata nila may kulay. Ube, syempre. Hindi kompleto ang Pinoy halo-halo pag walang ube. And leche flan. Ano kayang ilalagay doon sa gitna ng iyan? Stick ko. Pero hindi pinipig. And vanilla ice cream. Nice. And cornflakes. So hindi lang siya classic Pinoy overload halo-halo. Ano rin siya? Elevated. Level up. Rice Krispies din. And melon na may syrup. Tapos milk. Wow. That looks creamy. And ano to, ma'am? Dulce. Dulce. Yan, meron ding dulce, which is yema. Yan, narinig na tayo sa trending halo-halo sa Kamuning. Yan, kita niyo yung pawis na yun, ang pawis na naghahanap ng malamig, ng matamis, at ari na, nakita na natin din sa Kamuning. Ari sikat na sikat din sa Kamuning. Medyo nagva-viral na and easy to see why. Lalo na sa ating mga laki sa kalye na talagang tuwing hapon ay naghahanap ng halo-halo, lalo na kami mga batang 90s ay ari sadya ang hanap. Ano kaya unahin natin din try muna natin yung ice cream para mabawasan yung nasa taas yan. Tapos may mahagip na siya ng cornflakes, Rice Krispies, tapos may pinipig na rin. First bite. Thank you, Lord. Ayos good ice cream, ha. Kung magtinda sila dito ng ice cream lang, tapos may mga toppings, for sure, panalo na rin. Try natin yung ice lang. So, matry yung ice ng hindi pa halo kasi pinakita ko kanina, diba, yung ice nila ay meron ng gatas. Tapos, ang ganda ng pagkaka-shape, pinong-pino. Try natin. Sabi, pinong-pino. Tapos, nalagyan na siya ng konting syrup nung melon na pagkakasarap. Ay, actually kahit hindi mo na siya haluin ng ayos para every
bite mo, iba yung na ano mo, nakakagat mo, nalalasahan mo. Kasi yung ano niya, yung ice niya, may lasa na talaga. Kaya hindi mo na kailangang haluin para humalo yung flavors ng iba. Yung halo-halo niya, ang smooth kainin. Yan, tapos meron ding melon. Try natin yung ube, lagyan natin ng ube. Meron tayong ube, meron gulaman. Ang creamy ng ube nila. Try natin yung leche flan. Yung leche flan nila, kung titignan mo, hindi siya ganun ka-smooth. Lalo kumpara doon sa mga nasa piyestahan ng mga magagaling na magluluto sa Batangas. Pero, smooth naman, creamy naman. Kukoy taga Kamuning, ay, araw-araw din eh. May corn kernels nga rin pala. Ako personally, mas gusto ko yung halo-halo kaysa sa mais punyelo. I could do without the corn, pero nice addition, adds texture. And yung mga ano nila, kasi palibasa, malakas sila dito, ang daming kumakain dito. Yung mga ginagamit nila dito na prutas, fresh. Kasi importante yun, kasi hindi naman tulad ng mga normal na mga classic natin na mga toppings halo-halo na naka-preserve. Yung mga prutas, pag yung nagtagal, papangit ang itsura, saka medyo magiging ano na, overripe na. Ito, fresh na fresh, tamang-tama yung ripeness. Ito yung halo-halo, hindi ko masyadong mag-guilty. Kasi may prutas. So dami ng kainan na masasarap dito sa Kamuning. Pwede dito ka mag-dessert di ba? Although may mga pagkain sila dito. Pero yung halo-halo ay pinunta natin dito. Yung halo-halo nila, mas ano siya eh, mas fresh kaysa sweet. Kasi di ba may mga halo-halo na ang tamis. Talagang yun ang ano niya, yun ang selling point niya, ang tamis ng halo-halo. Refreshing pa rin kasi dahil ng yelo. Pero ito, refreshing and at the same time, ay fresh kasi nga dahil yung mga prutas. Not saying hindi siya matamis, pero hindi siya sobrang tamis. Tama-tama lang yung tamis. Kumbaga, litaw pa rin yung natural freshness ng prutas. Saka yung natural sweetness nila, lasa mo pa rin. Parang na nga, paubos na. Ikaw, anong paboritong topping mo sa halo-halo? Let me know in the comment section. Solid stop sa ating 48-hour food crawl din sa Kamuning. On to the next one. Tayo ay mag-El Patron Pares. Kasasarap ng mga nababasa kong aria. Mga paboritong parte ko sa Pares. At wala stick style nga pala siya. At aray ang menu nila, mga pagpipilian. Tapos pwedeng kombinasyon. Pero dun tayo sa El Patron. Para nandoon lahat. Masamang balita, wala na yung ibang mga laman loob kasi gabi na yung dating ko ay wala na yung isaw sa kalitid, so hindi na tayo makakapag El Patron, magkokombinasyon na lang siguro tayo. Tapos yan, street side na street side ang pwestuhan din buti ngayon presko. Total wala na nung El Patron, magko-combo na lang tayo, dalawang kombinasyon, Pares sa katumbong, saka mata at puso, tapos magpapa-add on tayo ng utak. Ito yung tumbong ano. Tapos yun yung beef. Sa beef Pares. Mata. Puso. Tapos nagpa-add on tayo ng utak. Tapos isang kanin na lang tayo. Yun, tasapok. And look at that. Grabe ang lapot to. That is really creamy. Grabe yung ano sabaw. Ano yan? Gravy? Grabe naman sabaw yun ng fake. So ito yung tumbong sa Pares. This looks promising. Ari naman yung mata sa puso. Yan na, magpapares na tayo din sa El Patron. Probably the thickest na sabaw na nakita ko. Titikman natin yan. Parang gravy oh. Tikman natin to. Dito tayo sa yung beef muna. Beef saka sabaw.
Tapos kanin. First bite. Thank you, Lord. Ito ang literal na sabaw palang ulam na napakalasa na ng sabaw na yun. Not gonna bother with patis saka kalamansi. Dadagdagan ko na lang yan mamaya ng bawang saka ng sili. Sobrang panalo nun. Malambot yung beef. Tapos yung tumbong, naturally chewy. Tapos try natin itong mata. Pag nagpapares kasi ako, gusto ko yung mix ng merong creamy, tapos merong chewy. Kaya kumuha ako ng mata. Sobrang solid ito. Lagyan na lang natin siya ng chili oil. Yun na lang talaga ang nito. Lagyan natin ng chili oil pareho. Tapos fried garlic. Kaya nung sa akin na isang suki dito, sabi niya, Sir Jay, uubusin niyo po yan. Sabi ko kanina, hindi, di-take out ko yung niyan, tira niyan. Pero mukhang uubusin ko are. Yung chili oil niya, tama-tama lang yung anghang. Hindi naman sobrang anghang. Pero it added a nice texture ng flavor doon sa pares. Speaking of creamy, ayan, may add-on tayo na na utak. Sabi, quality to. Tapos malinis yung lasa niya, hindi maanggo. And hindi ka na lugi. Kasi dito, naka-plastic na yung mga niya, yung mga laman. Talagang gugupitin na lang. So, pare-pareho kayo yung makukuha. Pare-pareho tayo na makukuha. Tapos yung sabaw naman, yan kapag nalagyan mo na ng chili oil, medyo lumalabnaw naman ng konti. Tapos yung lapot niya, hindi yung kasi kuminsan yung lapot na lasa mo na yung cornstarch. Ayoko na Ito, suwabing-suwabe pa rin. Kahit ang dami ko na nakainan. Kilala nyo ako, yung pares talaga nagsimula ng mga content ko. Kaya kahit ang dami ko na kinakainan, babalik at babalik ako sa pares dahil sa mga ganitong paresan na rediscover ko every now and then. Sobrang panalo. Kaya ako naging content creator dahil ng pares. Tuloy-tuloy na magiging content creator dahil ng pares. Yung laman nila, hindi sobrang lambot. Pero hindi naman makunat. Huwag mo na matutulog ka agad. Pero ang sarap na itutulog ko maya-maya. Solid stop sa ating 48-hour food crawl din sa Kamuning. On to the next one. Ang gotohan at kainan na walang tulugan since 1999. Yan, ari yung kanilang menu. Ang hinahanap natin ay yung pinaka-overload. Yon, ultimate all-in. May mata, goto, puso, isaw, laman ng baka with century egg and chicharon. At medyo social na ang gotohan na rin. Ganda na ng kainan. May mga upuan. Saka mesa na ayos. Gotohan pala rin ng mga sikat. Ay, dami ng kumain na sikat din Basically, parang overloaded na pares. Pero are ay goto. At may century egg sila Bihira yan sa mga kanto gotohan. May menu pa din sa baba. Yan. So may mga lutong ulam sila. Tapos may mga rice meals. At tingin ko rin mga lutong Batangas. Daming mata. Yan ho, isaw. Ay, isaw. Puso ho yan. Tuwalya. Log. Laman ng baka. Chicharon. Bawang. Green onion. Arena century egg. Wow. Order din tayo ng tokwat baboy dahil syempre ka-partner talaga ng goto. Yan. Ari yung laman ng baka. Tapos chicharon. Century egg. Normal na egg. Mata and puso. Ayan na, matitimusan na natin ang Kabayans Gotohan all-in. Para hindi na mahirap mamili. I-all-in na lang natin yan. Paano kaya natin? Gusto kong matimusan muna yung
yung pinaka-goto. Yan. Yung goto niya, medyo paigan ng konti. Yan. Tikman muna natin ng walang kahit anong pampalasa. First bite, Paint Lord. Solid yung goto. Ito yung mga goto na kahit ano na lang, kahit itlog na lang ilagay mo, panalong-panalo na. Lagyan natin ng mata. Yan. Haluan natin ng ano. Hindi naman kaintindihan ko ano rin. Yan. Lagyan natin ng mata. Lambot ng mata. Kulang na lang dito, chili oil. Para sa akin sakto-sakto na yung lasa. Tamang-tama na. Lagyan lang natin ng konting chili oil. Sulit itong all-in, dami nakalagay. So, yung laman ng baka. Tapos may nahagip tayo na konting mata pa rin. Banga yung chili oil nila. Tapos yung beef, malambot din. Ari yung century egg, yan. Hindi ko tanda yung kailan ako last na nakakain ng century egg. So, limot ko na yung lasa. Pero to try natin kasama na yung goto. Parang penoy na may pagkakonting gelatin yung texture. May nahanap tayong isaw. Yun, no? So again, tama na yung lasa. At least for me, So kung maglalagay kayo ng patis, make sure na lagyan nyo rin ng kalamansi. Kasi sobrang malasa na. Ito, puso. Tapos nahagip yung chicharon. Crispy. Tapos sa sobrang overload niya, sa sobrang all-in niya. Ay, ubos na ang goto. Ang dami pang laman. Tapos may tokwat baboy din yan. Classic yan na kaulam ng goto. Kahit saan ka mag-goto, kailangan may tokwat baboy. Yung tokwa nila, piloy, tapos yung sausawan, may konting asin, konti lang, tapos may konting tamis, and then may konting anghang. Bagay na bagay doon sa goto. Yung pinaka-paborito kong component sa goto na to, yung mata, kasi gusto ko yung ano may konting crunch, may konting pagka-chewy. Speaking of crunch, meron din silang lumpia. Another classic na kaulam ng goto. Sasaw-saw mo. Bagong luto Munti ang gulay. Crunch yung vegetables. Crispy yung wrapper. Tapos ang sarap ng sausawan. Pero grabe no. 1999 pa sila. Kaya solid ang ating start sa ating legendary food crawl, Bine sa Kamuning. Kahit ari pala ang napupuntahan natin, sulit na agad ang pagdayo sa Kamuning. So ngayon, marami akong nakikita mga kabataan, mga kumakain dito. Tapos kanina may mga riders, tapos may mga pulis, may mga parang galing sa opisina. So talaga yung kabayan, para sa lahat na talaga. Even para sa mga dayo. Pero kung papipiliin ako ng isa lang na iuulam mo din sa goto. Are, para may pinirito. Grabe, overloaded talaga sa sa laman. Solid din yung yung sausawan ng tokwat baboy na mahalo din sa goto. Tapos may nahagip ng tuwalya. Another chewy component. Really surprising na hindi naman viral itong kabayan. Wala pa ako napapanood na nag-vlog dito. Pero, kita mo, ang dami niyang customers. Yung mga customers na, yung mga local dito, kasi may tinanong kanina mga taga dito daw. Yung mga customers na dito, imagine, pag dinayo na rin po ng mga taga-ibang lugar. So, ito, must try. Una palang vlog natin sa Kamuning, must try na. Na-excite ulit ako sa mga sunod pa natin na pupuntahan. Ayan, mga suki kayo dito. Yan mga TYL gang. Taga saan kayo? Taga Kamuning.
Yan, tama sabi niyo, masarap nga dito. Sulitan tayo. Thank you, thank you. Narin na tayo sa legendary Kamuning Bakery Cafe. Since 1939, anong tagal niyan? Bukod sa pagiging oldest bakery sa Quezon City, may papakita pa ako na very interesting sa bakery nare. Ang location niya din sa Kamuning, malapit laang, tatawid laang sa Snackaroo, kung saan tayo kakain sunod. At kapag pasok mo, bukod sa amoy ng freshly baked bread, ay linya-linya ng tinapay ang makikita mo. Siyempre, bestseller nila din yung pandisuelo, which is pandesal, yun lang ang tawag nila. Iba't ibang sizes. Tapos may mga wheat din. Tapos meron din daw silang ube pandesal. I stand corrected. Iba pala yung pandesal sa pandisuelo. Ang pandisuelo, ito yung sinaunang pandesal na mas siksik daw. So siguro mas feeling. Yan ang tatry natin. Meron din silang mga loaf. Iba't ibang mga ingredients. Pullman, Americano, at tare ang napaka-rich na history ng Kamuning Bakery Cafe. Grabe, since 1939 talaga. Tapos, ari yung part na to na nasunog. And kitang-kita naman, oh. Wow. Grabe, this is part of history right here. And it's good to know na kahit nagkaroon sila ng ganitong challenge ay nag-survive sila. And yan, kita niyo naman sa tables, may dining area sila. So hindi lang sila yung bakery na tipong pipick up ka ng tinapay, and meron silang mga pagkain din. And look at all these beautiful breads. This is bread heaven right here. Ito yung menu nila para sa pansit nila. May free pandesal yung iba. Ayan. Mga for sharing to. At ari naman sa mga rice meals. Siguro kasi breakfast ngayon, bukod sa pandisuelo, ay magsisilog tayo. Meron din silang dessert and of course, drinks. Umorder tayo ng pork chop silog, molo soup, saka pandisuelo, and isang kind lang coffee meron sila dito. Magana tayo, Benguet Coffee. May mga cakes din pala sila dito. Oh. So kung may celebration kayo o kung napapaibig sa cake, pwedeng din na bumili. Yung pwesto nila, kantuhan lang talaga. Kaya may makikita ka ng malaking puno ng narayatare. Hindi ang Kamuning Bakery Cafe. Yan, may mga pasalubong din sila. Ari na yung Benguet Coffee, tapos meron siyang libre na pandesal. Yan, magkakape muna tayo at medyo pagod pa mula sa mga ganap kahapon. Kailangan magkape para makapag-function ng ayos. Wow! Ang Benguet Coffee pala, medyo matapang pero may konti pang hint ng sweetness. Kaya ako hindi ko nalalagyan to ng asukal. Tapos rin na yung kanilang pinagmamala. Ito yung pandesal, hindi ito yung pandisuelo. Wow! Oh, that is soft right there. Ang lambot. Pwedeng gawing unan. O rin malaki-laki. Unan na rin. First bite. Thank you, Lord. This is good pandesal right here. Tempted ako na isaw-saw siya sa kape. Kaso, napakalambot na niya eh. Napakasarap na eh. Good start sa ating breakfast din sa legendary Kamuning Bakery Cafe. Excited tayong tinusan yung kanilang pandisuelo, pork chop silog, saka nag-order din tayo ng molo soup dahil naulan. Ari naman yung pandisuelo, and I can see yung sinasabi nila na mas siksik. Ay, siksik. Ito, kumpara nyo dito Kumpara nyo sa pandesal. Top, ito yung pandesal. Are, yung pandisuelo. Tapos nag-take out din tayo ng pandisuelo para sa bahay. Try naman natin itong pandisuelo. Ang pinagmamalaking pandisuelo ng Kamuning Bakery Cafe. That is really dense. Pero nandun pa rin yung lasa ng pandesal. Para siyang cross between
Yung lasa ng pandesal, tapos yung texture, yung pagka-dense ng putok. Parang ganun. Ito naman, ito ang perfect na isawsaw sa kape. Perfect yan isawsaw sa kape, yung ganyang ka-dense. Hindi siya sobrang tigas Hindi siya yung matigas na tinapay. Dense talaga siya. Yung talagang punong-puno na ingredients. Ang maganda dito, maganda itong lagyan ng palaman. So kung mahilig ka sa almusal, tapos mahilig ka magpalaman, panalo to. At ari naman ang kanilang pork chop meal. So good size ng pork chop. Merong itlog, merong garlic rice and atsara. Looks good. And hindi naman ako nagkikrave dito, pero kasi biglang umulan, biglang umambon. So, order din tayo ng molo soup. Wow! Looks loaded Yan ang bango. Yan na. Magsisilog na. Try natin itong pork chop yan. Uy, malambot So, ito laman, taba, sa konting balat. Samahan na rin natin ng sinangag. Ito pa lang, pwede na silang kamuning silog, kamuning bakery silog. Sarap ng nila. At least itong pork chop Sarap Nicely salted, may alat, tapos peppery din. And malambot yung karne. Tapos sausaw natin ito. Oh, taba. Huli ang taba. Huli ka. Ito yung mga gusto kong pork chop sa umaga. Try natin itong molo soup. Ayan asbok pa. Very meaty. In fact, may mga pa siya. May mga nakikita pa ako mga pork slices. Tapos, napakalasa ng sabaw. Sarap to. Lalagyan mo ng paminta. Panalo. So, kung ako lang, kung magbe-breakfast ka, kung gusto mo ng heavy breakfast, etong mga silog nila. Pero kung light breakfast lang, on the go, etong kapilak, tapos may libreng pandesal na, pwede na siguro yun. Tapos kung karne na medyo malamig, kahit umaambon-ambon, samahan mo ng molo soup. Tapos syempre, let's make our breakfast Batanggenyo sa bawang ng kape. Sa sobrang sarap ng pork chop, kung tingnan natin makalimutan yung itlog na malasado. Yan, samahan natin. I'm assuming marami silang mga customers, yung mga talagang generations na dito sila kumukuha, dito sila bumibili ng tinapay. So meron siyang halo na nostalgia factor. Solid stop sa ating 48-hour food crawl din sa Kamuning. See you sa next one. Next and last stop sa ating legendary food crawl din sa Kamuning, Snackaroo Specialty Food. Bakit ari legendary? Papakita ko sa inyo. Ari ang dahilan kung bakit sila sikat na sikat. Tingnan nyo, T-bone o kaya porterhouse, 250 to 280 grams na. Ay 230 pesos laang. Saan ka nakatala niyan? Bukod doon yan, meron din sila ibang menu, mga daily specialties, from the grill, drinks, tapos may mga lutong ulam din sila din Pero tayo, ang pinunta natin, yung kanilang steak. Pasari yung kanilang dining area, open area. Tapos, ari yung kanilang grill. This is where the magic happens. Parang gusto kong magsabaw at mag-full-blown baka food trip na. Namimili ako sa pinapaitan baka o bulalo baka. Ngayon kasi maaga pa, 9:30 pa lang, kaya wala pang mangangain. Pero mamaya, lunchtime, ay, punong-puno na rin. More dining area sa loob. Kahit steak ka kayo pinunta din nakakapatakam naman ng mga Meron silang bulalo baka, ari daw ay tuhod. Kaya mga laman saka mga litid. Meron ding bopis, sisig, sinigang na baka. Wow, this looks good. Papaitang baka. Ari, kala ko kanina, morcon. Ari pala ay binalot na, na tuna. Laing, kaldereta, beef salpikaw, tapos may gulay at may minatamis na saging with a pambansang pang-iwas ng langgam. May tubig sa plato. Di ako namimili sa tatlong ari para sa aking sabaw. At ari ang mga steak nila. Ready for grilling. Oh, look at those grill marks.
Hari na ang legendary porterhouse ng Snackaroo. 230 pesos, good size for reference. My hand. Kaya naman na rin sikat na sikat. Umorder din tayo ng kanin tapos yan with gravy. At hari na sinigang na baka na malapot-lapot. So yan, medium rare ang kinuha ko. Tingnan natin kung malambot. Wow! Malambot ha. Tumatama-tama doon sa mga litid-litid. Pero yung pinakakarne, malambot. So this is between rare to medium rare. Siguro paano pa natin ng konti. Pag-grill pa ng konti. Akin naman yun. Kung gaano kalapot yun. Ha? And syempre, nag-request tayo specifically. Ayan, kung may laman. Diba? May mga taba-taba. Ni-request natin yan eh. Kaya tayo dyan na yun. Kaya tayo sa sinigang paibig dahil ng mga ayan. Ari na yung pinabalik natin na steak. Pinalo lang natin ng konti pa para maging medium rare. Bago yan, timusan muna natin na rin mga re, pati yung rare. Bago natin matimusan yung steak, tikman muna natin to kanilang sinigang. First bite. Thank you, Lord. Walang Diyos, sarap nun. Ang asim niya, pero very beefy pa rin yung taste, tapos napakalambot yung baka. Hindi pa ito yung best seller nila na baka, yung steak pa. So excited tayong timusan yan. Well rested na yun, pwede na natin subukan. Yan. So may laman, malambot yung laman, tumatama lang siya sa litid. Yan o. Laman, litid, konting taba. Tapos ito yung pinakalaman mismo. Yan. Ngayon nahanap natin na medium rare. Excited na ako subukan to. Ari na ang steak. Laman muna tayo. Ari na. Very juicy. Tapos malambot naman yung steak. Tapos ang ganda ng pagkaka-salt and pepper niya. May kasama siyang gravy. Pero mamaya try din natin kung ano lasa ng gravy. Pero ito pa lang, salt and pepper lang. And then with rice. Tapos eto, sinigang na baka. Panalo na. Of course, wag mo siyang iahalin tulad sa mga steak na tigwa 1,000 pesos. Ang Snackaroo ay para sa mga napapaibig na steak. Tapos medyo on a budget or ayaw gumastos sa mahigit 1,000. For 230 pesos meron ka ng porterhouse steak. Ay di ka panalo na yan. Try natin with their gravy. Ayan. Yung gravy nila, not like the other gravy na natikman ko. Parang medyo may konting tamis. Parang ano siya, gravy na steak sauce at the same time. Nice. Pero ang isa daw dito na panalo na condiment sa kanilang steak ay toyo. Yan. Lalagyan lang ng konting toyo. Tikman natin. Yan, konti lang. I changed my mind. Ang pinakapanalong condiment for me ay toyo, tapos salt and pepper, and then yung gravy nila. Pero sa aking bombastic side ay may nakikita ko na chili sauce. Try nga natin. Feeling ko masarap na combo toyo saka chili sauce. Lagyan muna natin ng chili sauce lang muna. Yan. Tapos mamaya itong chili sauce part, lalagyan din natin ng toyo. Chili sauce. So kung gusto mo magdagdag ng anghang, tapos may konting asim ng konti, lagyan mo ng chili sauce. Speaking of asim ng konti, kakounteran natin ng toyo yung part na may chili sauce. Feeling ko, ito yung pinakapanalong condiment combo. Mahilig ako sa maanghang, pero for me, ang pinakapanalo na condiment dito, toyo. Just plain toyo. That is kung mahilig kayo sa maalat. Kasi yung salt and pepper nga, ayos na yun eh. Kung gusto nyo lang lagyan ng konting alat, panalo na yan. Pero bigyan din natin ng chance yung gravy. Pero masarap din yung gravy. Hindi lang siya yung paborito ko sa mga condiments. Paborito ko yung toyo dito. Ang masarap sa gravy, nakaka-crave ng kanin. So sobrang panalo ng steak, nakalimutan na natin na rin ating isang baka. Pero panalong combo to. And tingnan nyo kung gaano kalambot.
Yun, no? Ang dali na mag-aya ng tara, steak night tayo. Kasi, merong snackaroo. Masasamahan mo pa ng beef sinigang. Tapos marami din kumakain dito mga empleyado on their lunch break. And surprisingly, maaga sila magbukas 9 a.m. bukas na sila. So pwede yung mga mag-out sa call center ng mga 7, 8 a.m. maghintay na para makapag-steak, or yung papasok ng mga alas 12 para heavy brunch na. Panalo na to, diba? Siguro, if I have to nitpick, may part na marami litid. Pero siyempre, what do you expect sa 230 pesos na steak, diba? Hindi naman siya puro litid, marami pa rin laman to. Ito, hindi ka solido pa rin na laman. Oh. Solidong laman pa yan. At the end of the day, napakasulit. Pero huwag nyo kakalimutan try itong sinigang, napakasarap. Yan, kahit big chunk ng sinigang, napakalambot. Pero sa akin, personally, hindi problema na marami litid. May ligaw sa litid. Kami nga pa nag-i-steak ni Aisha. Yung litid niya, bibigay niyo sa akin. Dito natatapos sa ating 48-hour food crawl na napakalupit din sa Kamuning. Meron ba ako na-miss na paborito nyo? Let me know in the comments. Puntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. If you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.